Alright, wala pong mayordama. Ha? Dahil nandito tayo sa lugar na hindi uso ang mayordama. Ito ring imumuestra ko, yung kanilang laban, usapan nila, wala ring mayordama. Okay, so ituloy natin yung labanan na sa pagitan nila ni Erning Gonzaga at Nene Malikay. Game 3 na po tayo. Itong dilaw ang kay Erning. Ito namang blue ang kay Nene. Unang sulong si Erning, tumira ng 115, ng 313. Sinubuan, 15-14, kumain ng 216, kumain ng 414. Yan. Tapos nag-115, nag-5-1. Tumira dito, nag-5-1 din, nag-9-5 naman. Nag-9-5 din. Sinubuan, kumain. Pagkatapos, kumain naman ng 7-13. 7-13. Then, nag-115, tumira ng 12-7. Nag-5-1, nag-7-3. Sinayang, sinalo. Yan, kumain dito ng 4-14. Real pa rin. Mamaya na tayo magdaldalan. Ha? Pakita lang natin yung kanilang labanan. Nag-11-7, tumira ng 10-5. Sinayang uli. Tinira dito. Ayan, gumanon. Inilagay dyan. Okay. Pagkatapos, tinirahan ng 10-5. O di sinayang, wala nang suporta. Kaya lang may sabay. Nag-A3. Siyempre, obligado yung dos. Kumain ng dalawa. Yan, dumama kagad. Naunang dumama ang dilaw. Talagang kadalasan, pag naunang dumama, siya nakakalamang. No? Okay, ito naman. Pero hindi naman lahat ng pagkakataon. Meron ding naunang dumama, yung pala, may follow-up na lanse. Nag-340 naman. Ang ginawa, nag-sacrifice, pinakain dito. Tapos, dinama. Kaya, dito na. Diyan na nilagay. Iniwas siyempre kasi madadalawa eh. Pag iwas, sinayang uli. Yung pagsayang na yan, yan yung pagkakamali. Talo na siya dyan. Okay. Hinayaan lang. 11-7, kumain. Pagkatapos, pinakain to. Kumain uli. Saka ngayon to pinakain. Ayun, ubos. Okay. Kumain ng 4. 1, 2, 3, 4. Dyan. Sa game na yan ay talo si Nene Malikay sa game 3. Okay. So, ngayon, tapos na yung pinakita kong kanilang naging labanan. Dito naman tayo ngayon sa daldalan. Gawin natin konting tutorial lang para dun sa mga beginners. Pero sa mga magagaling na, yung mga class A, wala na, boring na sa kanila to kasi siguro matagal na nilang alam to. Okay. Ayusin ko lang muna. Okay, damadaldala naman tayo ngayon. Okay, ito yung kay Erning. Ito yung kay Nene. Tumira ng 115. Pagkatapos nag-313. Yan yung pambansang depensa. Kahit ako ito, madalas 313 talaga ako eh. Pag-depensa. Okay, 15-14. Pagkatapos kumain dito, kumain naman ng 4-14. Nag-real. Tumira ang kalaban dito. Madalas dito eh, no? Pero ito, hindi naman yan, malakas din yan. Parehong labanan yung kabilaan yan. Sa panig naman ng first move, may tumitira kagad, pinapakain na kagad, meron din gano'n, another way. Okay, ito naman ngayon ang tinira niya. Yan, okay din yan. Pagkatapos tumira dito, buhok line pa rin yan. Pareho pa, kabilaan yan. May tumitira dito, may nagpapakain kagad. Okay, ito ang kanyang pinili. Nag-9-5. Inamban, tinakot to kasi may gano'n, di siyempre napilitan siyang kainin, ipakain to. Yan. Pagpakain ng gano'n, dito, dito naman siya kumain. Kadalasan, dito sa itong ganito pagkain ng 713, yan ganyan. Hindi ko ganong mabibigyan ng analysis ng panalo sa dilaw kasi hindi ako sanay sa ganitong kain. Wala akong libro nito eh. Ang libro ko, ito meron tayong alam ito konti. Kung ito yung pangkakain niya kasi yung madalas ko nakikita, wala akong hawak niyan. Tapos sa second move naman, wala din yung hawak yung nung nag-115. No? Kadalasan 116 kasi pag 115, kaya hindi ko alam dalhin yung blue kung mag-115. Pero meron tayong konting analysis. Tingnan lang natin, no? Para makakuha tayo ng konting lesson dito. Okay, dito siya kumain. Yan, nag-115. Ngayon, sa ganyang formada, may inaabangan ng mali dyan, no? Pag itong tinira, wala na. Medyo iring-ing na yung kalaban. Sige, papakain lang to yun. Yan.
O, pagkatapos ganyan. O, tapos gaganon. O, dito na yung bagsak. Mata tatlo, lugi ng isa. Okay, balik ko lang ha. Ayan, kaya hindi pwede ito, no? Okay, ngayon kapag ka ito naman ang tinira, lalamang na yung blue sa ganyang formada. Ito sa analysis ko lang kasi wala akong libro nito eh. Okay, ang gagawin nito, hindi pwede ito siyempre. Hindi pwede siya sumaya kasi may sabay. Agrabyadong, kitang-kita naman. Dito yan sa sayang sa kabila. Ngayon tingnan natin maigi. Pwede niyang takpan, dalawa lang ang pwedeng tira. Hindi naman ito pwede, madadalawa. Hindi pwede, bubutas. Hindi rin pwede, mabubutas. So, dalawa lang ang pwede niyang itira. Dito naman, malulugi siya ng isa rito. Ito ang pangkakain, no? Pagkain mo ng ganun, dito na. Wala na, may isa nang nalugi. Okay, hindi, alang naman dito, madadalawa naman. Dalawa lang. Ito, at saka itong magtakip. Unahin mo natin to. Pag ito ang tinira, talagang wala na, malakas na yung blue. Kakain dito, kakain doon. Yan. Ang susunod na tira ng blue, ito na, magsi-6-1 na siya. Anong ititira ng dilaw? Wala na. Nakaumang na to. Kahit anong itira. Pag itong tinira, andyan pa rin. Dito ka na, pasok na. Pasok natin. Pag dito naman, ganun pa rin, malulugi na. Diyan naman tira. Ano pa bang pwedeng itira nito? Pag ganito naman, ganun pa rin, dito lang yan. Malulugi na, pagkain dito na isa. Ano pa bang pwede? Pag dito, wala na. So, ibig sabihin, yung part na yun, talagang delikado na siya. Okay, balik natin ha. Balik ko na sa ayos yung position. Okay, dyan ulit tayo. Huling tira ng blue, nag-115. Ito yung pinakita natin. Nag-11-7, nasabi ko, mahina itong tira na to. Sinayang. Pinakita na natin to kanina. Ito yung, natalo na kagad sa formada. So, ibig sabihin, wala nang ibang pwedeng itira, kundi magtakip. Pagtakip ng ganon, siyempre tatakpan din to. May palansin na eh. Ngayon, pag tumira ng iba, kung ito ititira, kung ito, kahit alin dyan, meron na rito, may lansin na, dadama na. No? Kaya ang gagawin, pwedeng alisin niya to. Kaso ganun pa rin, may lansi pa rin. Wala na talaga. Ibig sabihin, yung ganung formada, delikado na talaga. Papakain pa rin yan. Pagkain ng dalawa, kakain naman ng tatlo. May bahaw na dalawa. Yun, doon na siya malulugi. Ang laki ng malulugi. Kakain pa to yun. Pagkain, kahit umatras, abante, wala rin. Tapos sa kakakain ng ganon. Diyan na makita ang laki ng lugi. Okay? Balik ko lang ulit ha. Okay. Diyan na ulit tayo. Huling tira, nag-115. Ito, may lansi to. Pinakita ko na kanina. Lansi yan. Pinakita na natin to. Mahina, no? Kaya sa actual na laban, ito talagang tinira. Yan. Medyo malakas pa yan. Ngayon sa ganyang formada, ito ang tinira. Pwede to, maraming pwedeng itira. Pwedeng ganyan, no? Wala pang, wala pang delikado dyan. Pwedeng sumayang dito. Hindi pwede. Kasi pag dito, may lansi. Madadama. Okay, so, pwedeng dito siya sumayang kung gugustuhin niya. Okay. O kaya may tirang pa ganon. Ngayon, ang ginawa, ang tinira ito. Nasa tingin ko, itong pagtira niya ng 5-1, ito yung sablay. Dito na nagsimulang humina yung blue sa ganyan tirada ito. Ang daming pwedeng malakas na tira eh. Sumayang dito, pakain, or subo. Hindi pa naman yung mga talo yung mga yun. Pagtira dito, dyan na nagsimula. Tinirahan ng 7-3. Yan. Pagtira ng 7-3, wala na siyang pwedeng ibang itira. Pag ito, dadalawahin. Malulugi. Pag ito naman, malulugi din. Pagka dito naman tumira, malulugi pa rin. Kasi gaganon lang yan eh. Pagkakain doon, yan, kakain dito, tas andun na siya. Lugi na isa, tas nakaposisyon pa. Okay, balik natin ha. Kaya doon sa ganong formada, eto, yan, sa ganyang formada, saan ba yan? Tama, yan. Sa ganyang formada na, ito pala, yan. Yan, sa ganyang formada, dito talaga siya sumayang. Diyan yung sa actual na laban.
Pag sayang niya dyan, siyempre sasaluhin. Yan. Kumain, tapos kumain. Ngayon, wala pa rin siyang ibang magandang itira kasi pag gano'n, dadalawahin, malulugi. Pagka gano'n naman, sasayangin. Walang depensa. Kaya, ang ginawa, ito muna binaba niya para makapagsayang uli. Di siyempre, dedepensahan. Hindi pa rin siya pwedeng dito sumayang. Magaganon lang yan. Tulad yung kanina. Malulugi, madadalawan, tapos papasok na rito. Balik natin. Kaya sa akto na laban, dito siya sumayang. Yan, dyan sinayang niya. Sinalo naman agad. Pag pinakain, ginanon. Yan. Pagkatapos saka naman yung tinirahan ng 10-5. Yan, kasi iniisip niya, para kahit sayangin man, sasabay dito. Madadalawa. Okay. Pero sa totoo lang, dito, kung halimbawa, ako naglalaro nito, hindi ko na kailangan sayangin. Lalo na kapag halimbawa yung kalaban may partida, kunyari, entradama, hindi ko na gagawin. Gagawin ko ng para na hindi siya makakadama. Ito lang, papakain na lang dito, lamang na to. Mamaya pakita natin itong pag itong tinira, no? Kasi sa posisyon yan, lamang na eh. Pero tinira pa rin to. Siguro, baka mas lamang siguro dito sa banatan, baka mas lamang si Erning, kaya ganyan ang ginawa niya, kumbaga nanigurado na siyang makadama. Ngayon, kaya sinabay dito. Tingnan natin yung endgame, kung may lusot, no? Okay. Kumain dito. Siyempre, dama. Yan, dama si Erning. Sumabay dito. Tingnan natin kung bakit yan ang pinagtitira. Tumira dito. Para, kapag dumama dito, papatayin yung dama. Di lamang. No? Okay, balik natin ha. Ngayon, kung halimbawa naman, dito dumama. Yan. Papatayin pa rin yung dama. Hahayaan lang itong isa. Gaganon lang yan, Pagkatapos kakain siya, saka ipapakain to. Makikita na yung pormada. Pagkain doon, butas na. Dadama. Ito naman ang papalit. Pinakain mo yung dama, pero may papalit. Okay? So, kaya hindi ginawa ang ganon. Balik natin ha. Balik ko lang muna. Yan. Dito muna siya. Kaya ang ginawa, sinacrifice. Siguro nakita na yung ganong mangyayari. Sinacrifice. Kasi hindi pwede agad makadama eh. Ginanon. Saka pa ngayon dumama. Ngayon kapag dito naman kasi siya dumama, halimbawa, dito natin siya padamahin dito. Pag diyan kasi dumama, papakain na to. Madadagdagan na naman yung lugi. Pagka ganun madadagdagan yung lugi, tingnan nyo, pag ginanon, kakain dito. Lugi na, tapos padama pa yung isa. Pupunta dito. Hindi naman niya pwedeng harangan dito yan. Kasi pag hinarangan niya, papakain yung dama. Papatayin. Pagkatapos sa kagaganunin. Wala na na talagang corner na corner, no? Lamang na lamang. Okay? Balik ko lang ha. Okay, balik tayo sa ganyang posisyon. Huling tira ng dilaw, tumira ng 314. Pag sinayang naman, pinakita na rin natin. Kaya ang ginawa, nag-sacrifice. Tingnan natin yung endgame kung may lusot, no? Yan. Ngayon, sa ganyang formada, siyempre hindi pa rin dumama rito. Kaya dito dumama kasi ito para ma-depensahan niya. Di ang ginawa, dito siya dumama. Di natural, iiwas. Yan. Dama na to. Pareho na silang may dama. Kaya lang, lugi ng isa yung blue. Malaking bagay talaga kahit pareho kayong may dama tapos may lugi ng isa. Malaking bagay yon. Kasi makakadiskarte ka ng pakain-pakain. Yan. Umiwas. Ngayon dito, nung sinayang dito, pinakita na natin, diyan siya natalo, naubos, no? Hinayaan lang, titira dito, tapos papakain to. Naubos. Okay, ngayon, tingnan natin, wala namang ibang tira yung blue. Pag dito, mamamatay. No? Pag dito naman, papatay. Kakain na lang dyan, kitang-kita, di ba? Okay, balik natin, ha? Ayan, patay ang dama. Balik natin. So, ibig sabihin, hindi makagalaw tong dama. Pagka dito naman siya pumunta, doon na, magiging dalawa na yung dama. Lugi pa siya ng isa. Lalong mahirap na yun. Okay, balik natin. Kasi kung ganyan, saan pupunta, kakawala na yung dama. Pwedeng sayangin niya, dadama lang yun doon. Halimbawa, saan siya pwedeng punta? Wala sa ibang pwedeng punta eh. Dito siya, dito. Lamang na yan, pagka ganyan ang formada. Okay, kung halimbawa naman, itong tinira, yan. Pag yan naman ang tinira, dito lang yan. Wala na namang uling paglalagay ng dama. Hindi makagalaw ang dama. Diyan, patay eh. Pagka dito naman, patay din. Gaganon lang yun.
pagkakain. O, ayan, o, papatayin yung dama, o. O, hindi makasayang. O, balik natin, ha. Yan. Ganyan ang pormada. So, anong pwedeng itira? Kasi pag gumanon siya, dito na sigurado yan. Magdadalawa na yung dama, lalo magkanda hirap-hirap. Lugi pa ng isa. Kung ito naman ang ititira, yan. Dito naman yan. O, wala pa rin paglalagyan dama, lalong walang pagpupuntahan. O, kain, puro kain. Pag dito naman, hahayaan lang yan. Patay ang dama. O, so, anong mangyayari? Dito na siya ngayon. Diyan na ngayon ang magiging kapupuntahan niya. O, ngayon, diyan sa ganyang pormada, dito na. No? Ayan na. Ayan, diyan na siya pupunta. Wala naman siyang ibang mapaglalagyan. Or, tingnan natin na kung mayroon pa ibang paglalagyan. Dito lang talaga, pwede siyang pumunta rito. Pwedeng ganun niya, ganun pa rin ang mangyayari, halimbawa, dito siya pumunta. Dito lang yung dadama. Ito. Ang dama niyan dito. Yan, kasi hindi rin na makakatawid ito, wala pa rin paglalagyan dama. Kung magpapakain, wala, dadami ng lugi. Kung pupunta naman dito, patay naman yung dama, Balik natin. Wala nang paglalagyan. Halimbawa, yan, ganyan, hindi sinayang. Halimbawa, pinunta mo na dito. Ganun pa rin. Dadama lang yan doon, Yan. Di pagka inangat siya to, mas mamamatay yung dama. Hindi na pwedeng ganun kasi may pakain ng dama, dito. Ngayon, kung halimbawa, babalik siya, hindi mo siya pwedeng lumagay ito kasi may kakain, Hindi babalik siya dito. Pagka ganyan naman na bumalik siya, meron na rito. Ito na, papakain na to. Yan ang sinasabi ko yung advantage ng may lugi yung kalaban. Kasi makapagpakain ka ng pakain. Yan tulad yan, tapos dalawa pa yung dama. Pwede mong sakripisyo ng dama. Kain. Pagka ganyan pakakain mo na dito. Yan, parang puzzle na, anong gagawin yan? Kapag pumunta dito, dito na lang yan ilalagay. Wala na, sakto na lahat. Wala nang pagpupuntahan. No? Balik ko lang, kung halimbawa hahayaan lang, gaganon, kakain. Pagdating dito, mamimili ka na lang ng panalo. Pwedeng sayangin mo, pwedeng dito. Parehong may panalo yan, parehong may talo. Ang dali lang, no? Okay, balik ko lang, Okay, balik na lang natin sa opening para hindi makalimutan. Doon natin dalhin sa yung sinasabi ko na kahit hindi sayangin, no? Panalo na. Okay, ito. 150, 330, kumain dito. Yan. Tapos nag-115, nag-51 dito. Ganyan, tapos ginanon. Pinakain. Kain dito, gumanyan. Pagkatapos tinira to, ibinaba to. Pagkatapos saka ginanon, saka naman ito, ginanyan. Yan. Pagkatapos, sinayang dito, sinalo, kinain. Kain. Pagkatapos, binaba tong 11-7, sinuportahan, sinayang, ginanon, kain. Yan, dito na. Ito na yung sinasabi ko. Huling tira ng blue, nag-10-5. Yan. Ngayon sabi ko, kahit hindi nasayangin dito, tingin ko may panalo na. Kasi pag sayang dito, nakadama pa yung kalaban, sumabay dito. Yan yung sa actual na laban. Obligado yung dos, dumama rin dito. Balik ko lang, kung halimbawa yung kalaban mo binigyan mo ng partida, no? Halimbawa, entry dama, di nakadama rin. Ito, baka sakaling di makadama, hagurin na lang, Pakain lang dito kagad, yan. Tingnan natin kung may pagdadamahan, may hirapan, dalawa, tatlo, pag magpakain, puro pakain na. Kumbaga itong apat na to, kulong na, Kung sa akin na, kung sa akin nangyari yung ganun ang gagawin ko, hindi ko nasasayangin. Iyan ko na. Di mapipilitan kang ito yung ipapakain, ititira mo. Yung 12-7. Ngayon, anong next mong gagawin na isang matibay na, pwedeng matibay na tirada. Dito na lang, gagawin na lang siya. Papakain mo ganyan. Kakain dito. Yan, makikita mo na, Kumbaga, nakalaktong apat. Pag tumira dito, di
sasaluhin lang. O, ganyan yung mangyayari. O, di wala na, puro pakain na yung kasunod. Mukhang mahirapan nitang makadama, ano? Balik ko lang, ha? Kung halimbawa naman, hindi sumayang. Halimbawa dito tumira. Dito naman ngayon. Tingnan natin kung may pagdadamahan. Mukhang wala yata akong makita eh. Sinacrifice, walang kwenta yung sacrifice. Kung dito magsasacrifice, dumama, wala rin. No? So, ibig sabihin, mas maganda siguro yun dahil hindi pa masakit yung ulo mo sa kakadiskarte kasi parehong may dama yung kanina eh. Okay, meron pa rin tayong ipapakita na masasabi nating another way. Doon sa ganun pa rin opening. Maganda to para sa mga baguhan. Dagdag kalaman din. Okay, ayusin ko lang muna. Okay, yan. Balik natin sa opening. 115, nag-313, nagsubo, tapos nag-real. Okay. Ngayon ito na, nag-115. Diyan sa ganyang position, merong iba na another way, no, na sinusubuan ka agad. Yan. Pagsubo, ang pinakakain ay 814. Yan, ganyan. Pagkatapos saka magpa-5-1. Pagkatapos ang ititira ay 6-1. Yan. Kasi ano yan eh, in case na magpakain, gaganon, tapos gaganyan, pwedeng padalawahin. Pwesto pa rin. Hindi ka pa rin agrabyado sa pwesto. No? Kahit sabihin na practical na yung position, hindi ka naman agrabyado. Okay, balik ko lang ha. Yan. Sa huling tira ng 5-1, nag 6-1. Yan, maraming merong pwedeng sumayang, merong ganyan. Puro yan eh, puro mga book line. No? Okay. Pagpalagay natin dito muna. Diyan. Tapos titira ng 5-4. Yan, merong ganon, merong ganyan. Puro book line pa rin yun. No? Siyempre hindi to pwede. Kasi malalansi, gaganon mo lang yan. Padalawa, di obligado yung dos, kakain ng dalawa. Kakain naman ng 3, dama. No? Okay, balik ko lang ha. Yan. So, halimbawa tinira dito. Yan, dyan tumira. Pag tira dyan, ito naman ang pinangtitira. Yan. Kapag ka hindi alam ng kalaban, madalas tong nakakabiktima itong ganitong opening. No? Pag nag-9-5, ayan na. Lansi na. Medyo lamang na yung dilaw. Papakain mo to. Ayan. Maganda sa mga beginners na makakapulot kayo. Kahit paano. Ayan, ganyan. No? Kakain ng dalawa. Pagkatapos, pababalikin. Ayan. Pagkatapos sakay papakain to. Yan, di lamang na. Di-discard yan, practical na yan kasi may dama ka na eh. Sikapin mo lang, huwag kang matalo. Di baling tumabla, huwag matalo. Pero mas lamang ka na sa panalo. Kahit lugi ng isa, may dama. Discard na yung kakatalo. Okay, marami pang mga another way to. No? Siguro sa mga susunod na video na lang, doon natin papakita pa yung mga iba. Okay, bago tayo magpaalam, shout out muna. Okay, shout out dito kay Nilo Nakila. Siya nga pala yung pinakahuling customer natin na nakabili ng libro. Marami-rami na rin yung nabili niya. Una niyang nabili ay yung 313 second move, kasabay ng 115 versus 214. Okay. Pangalawa niyang nabili ay yung 116 versus 115. Kabilaan. May first move, pabor, at may pabor din sa second move. Ngayon naman ang gusto niyang huling orderin naman ngayon ay yung 313 first move naman daw. Okay, hindi ko pa na-i-deliver dahil may inaayos pa ako para mas lalong mapalinaw. Siyang pala, doon naman sa mga gustong umangat pa yung dunong sa dama, mas maganda na meron kayong libro. Kaya bumili na kayo ng libro. Kahit hindi sa akin, kahit dun sa ibang vlogger kung sinong meron. Dahil kapag meron kayong libro, mas mabilis ang pag-angat ng dunong nyo. Halos lahat naman ang magagaling ng mga yung mga tinatawag nating grandmaster, yung mga naging class A, may mga libro yan, kaya umangat ganun ng bigla yung kanilang dunong. Okay? So, normal lang yun na mamumuhunan sa umpisa. Kahit ako, dyan din ako nagsimula, namuhunan ako, nangulekta ng mga libro, bili ng bili, pero bandang uli, mababawi mo rin. Paano mo mababawi? Sakaling gumaling ka na, pwede mo mabawi sa panalo.
O kaya, pwede mo rin mabawi na kapag ikaw naman ang magbenta. Kasi pwede mo namang ibenta yan pagka meron ka ng kopya ng libro. Dahil wala namang copyright yan. No? Kaya malaya tayong maibenta kapag kahit sino ang makabili ng libro na yan. Okay, shout out nga rin pala dito kay Carlo Villarmosa. Dito naman kay Marcelino Lico ng Valencia City, Bukidnon. Alright, shout out naman kay Romeo Nacor. Dito naman kay Jesus Caga. Alright. At sa ating kapitbahay sa probinsya, si Hedwigis Casinilio. Okay, shout out sa iyo, Egis. Dito naman sa kay Jovel Boyser ng Jaga Jaga. At dito naman kay Pepians ng Gitagong Misamis Oriental. Alright. Dito naman kay Rick De Los Santos. At kay Oscar Amakin ng Panglao, Bohol. Alright. Dito naman kay Ruben Gaum ng Tagum, Davao. Okay. At kay Juven Tagulimot alias Jotags Gasman. Alright. Dito naman tayo sa mga YouTuber gaya nitong Dama Maestro. Alright. Dito naman kay Pinoy Dama Channel. Yes. At kay Dodo Muslim TV Vlog. Alright. Dito naman kay Larry Dama PG. Aha. At sa ating kaibigan na galing pa dito ng Maynila na ngayon ay nasa Cebu na, si Master Pogi. Okay. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli.